Hello guys, what's going on? Um, this is Neil. Bale, gumawa ko ng video para maipakita ko sa inyo ang condemn build o kung paano gawin ang condemn build. So, 15, nire-record ko to sa PlayStation 4, so actually I only got like 15 minutes para ma-explain sa inyo lahat at kung paano nyo magagawa yung o paano ang magandang build ng condemn build. So, isa to sa mga build na ginagamit ng mga end gamers or yung mga crusaders, isa mga sa best build ng mga crusaders. So mag-start ako sa mga gears. So napakahalaga na meron kang armor of Akan kasi ito yung isa sa mga mahalaga. Actually kailangan mo talaga na naka-akarat form ka. So lahat ng benefits ng Akan set is para sa as makikita nyo, reduce the cost of abilities by 50%. While Akarat Champion is active, then 6 bonus set, reduce the cooldown of Akarat Champion by 50%. So, napakahalaga ng set na to para sa build. Or halos lahat ng gumagamit ng Crusader talaga dapat meron ito. Okay? So, meron akong gauntlets, meron akong pauldrons of Akan, meron akong chest, pants, at saka boots. So, yan yung mga Akan items ko. Then, ito yung mga required. Isa sa mga mahalaga. Dapat meron kang Blade of Prophecy. Dahil ito yung magbe-benefit halos lahat ng mga atake mo. Since puro condemn lang, sa build kong to, puro condemn lang ang binibitaw ko. Yun ang pinaka-main atake ko, yung condemn. So, para sa mga hindi nakakaalam, ang condemn ay this one. Okay? So, napakalakas ng condemn. So, makikita nyo dito na two condemned enemies also triggered condemns explosion. So, kapag nagko-condemn ka, isa lang yan, yung bilog na nakikita nyo, yun lang yung damage nun. So, kapag gamit mo tong espadang to, meron pang additional na 2 explosion na tatama. And then, isa pa sa pinakamahalaga na dapat meron ka, ito yung Frider's Wrath. Napaka-importante nito. Dahil, ang condemn ay merong cooldown siya. Nagko-cooldown siya. As you can see at the lower left hand corner, magko-condemn ako. Wala yung shield ko. Makikita naman ninyo na may cooldown siya. So, ang tagal. Tsaka ka ulit pwede mag-condemn. So, pag suot mo tong Frider's Wrath na shield, halos kapag nag-condemn ka, suot mo yan, anytime pwede mong ibitaw yan. Bang, 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 di ba? Okay. So, yung dalawang yan, ang Blade of Prophecy at saka itong shield ang napakahalaga. So, touch ko yung amulet natin. Amulet ko is the Hellfire Amulet, isa sa mga paborito kong amulet dahil nagbibigay ito ng plus passive na libre. And then, Reaper's Wrath, dahil mahalaga yung Wrath. Itong build na to, Wrath lang lagi. So, halos mauubusan ka ng Wrath sa build na to. So, mahalaga kasi nagbabagsak to ng mga health globes. At pag nakakuha ka ng health globes, as you can see, health globes restore 25% of your primary resources. So, resources means yung mana mo or yung Wrath mo. So, sa Hellfire Ring, favorite ko rin to dahil merong 200% additional na damage or may makikita ka ditong pool of lava. And then, isa din sa kailangan mong gamit ay yung Ring of Royal Grandeur. Nakukuha to sa Act 1 Cash sa Adventure Mode. So, as you can see, sa Armor of Akan, ang suot ko lang is, so you really need 6 of the set piece. So, ako, gamit ko ng 5 dahil meron akong Grandeur Ring. So, as you can see sa helmet ko, or sa helm ko, gamit ko Yorick's Crown. Isa rin sa mahalaga. Dahil yung Yorick's Crown na to, increase the effect of any gem socketed into this item. So, pag ginamit mo tong diamond, automatically meron kang reduced cooldown or reduced cooldowns for your skills. So, isa to sa mga ginagamit talaga ng mga crusaders or mga gusto ng cooldown or kailangan nila ng mag-reduce ng cooldown. At sa belt, makikita nyo Vigilante.
ang gamit ko dahil, or pwede ka rin Bell of Trove kung gusto mo para merong bombardment na bumabagsak. Pero ginamit kong Vigilante dahil napakahalaga ng cooldown. Itatouch ko mamaya kung ba't mahalaga yung reduce cooldown para sa build na to. Okay. So, punta tayo sa skills. So, unang-una, lahat ng skills na to is importante. So, kailangan ito yung mga skills na gamit mo. So, Law of Valor, para sa mga hindi pa nakakaalam, ginamit ko to dahil as you can see, ito yung magpaparami ng condemn mo. So, kung hindi, makikita nyo sa X button ko, nasa X button ko to. So, kapag nag-condemn ako, halos ilan lang yun, di ba? Ubus na kagad yung wrath ko or yung resource ko. Pero kapag ginamit mo yung X mo, halos unlimited na yan. Bang, bang. So, ito lang yung pinaka-atake mo lagi. So, napakahalaga nung X button na yan or yung Law of Valor na naka-active. Sa R2, syempre, ang pinaka-main na atake natin ang Condemn. So, napili ko yung ito yung Massive Explosion to, kaya ito yung malakas. At as you can see, 1,160% weapon damage as Holy. So, Holy attack to. So, napili ko, pwede kayo mamili kung ano mga gusto nyo, pero I preferred Unleash dahil makokontrol mo yung bagsak niya anytime. Kasi kapag yung vacuum ginamit mo or ibang skills, parang 3 seconds bago siya bumagsak. Oh. So, kapag naka-active naman, so ginamit yung Unleash para automatically anytime pwede kong ibagsak yung condemn ko. At makakontrol ko, lalo na kapag merong mga return damage na kalaban. So, sa square naman, mahalaga rin to, Shield Glare. At nilagay ko yung Zealous Glare para may Wrath tayo. Importante yung Wrath or resource cost natin dito. Or resource. So, kapag may mga kalaban, nag-gain tayo ng Wrath pag ini-square natin. Pag ginagawa natin. So, mas maraming kalaban, mas maraming Wrath na madadagdag sa atin. So, Provoke. Syempre, ito rin yung nag-generate kasi sa Provoke, magkakaroon ka rin ng additional na Wrath every time na ginagamit mo yung Provoke. At pinili ko naman yung Too Scared to Run dahil yung Too Scared to Run, magpapabagal siya ng kalaban since tank mode ka. So, habang mabagal sila, pwede kang tumakbo habang binabagsak mo sila ng Condemn. At nagdadagdag din doon ng additional na Wrath. Okay? So, dito sa circle, pwede kayo mamili na kahit na ano, pero I preferred using Steed Charge para meron kang pantakbo at Endurance para mas matagal. So, pwede kang, kadalasan yung ibang gamers natin, ginagamit nila dito yung mga gusto na may Slash, may Punish, pero Slash para meron sila pang atake. Pero ako, tinanggal ko na yung atake ko at nilagay ko na lang puro Condemn since pinocus ko lahat ng damage ko sa Condemn. So, para sa Condemn, or para sa Steed Charge, pipiliin ko dito yung increase para mas matagal. So, pang takas mo kapag na-corner ka or nag-aantay ka ng wrath mo. At syempre, ang Akarat Champion ang pinakamalaga at dapat wag niyong kakalimutan dahil sa Akarat Champion, unang-una, meron kang proc yan, increase your damage 35%, tas may regeneration ka pa ng wrath 5, so that will be for 20 seconds. So, isipin niyo kung gaano yung regeneration mo. So, makikita ninyo, yung regeneration ko, mas lalong mas mabilis kapag naka-akarat ka. At syempre, yung benefits ng akarat is napakalaki. So, toughness mo, mas malaki yung armor mo kapag naka-akarat ka. So, papakita ko sa inyo dito, yung akarat champion kapag naka-active siya. So, makikita nyo sa akarat champion ko, is ang makikita nyo yung damage ko is 1.9 at ang armor ko naman is 28 or ang toughness ko is 27 million as you can see. Pero pag nag-akarat form ako, bang! Oh, nakita nyo yan? 56 million sa toughness at yung damage nyo ay pumalo ng 2,600 2,600,000. So,
kailangan din laging naka-stay ka or lagi ka naka-akarat form. Since yung condemn mo, mas marami ka maibibitaw na condemn. Kapag naka-akarat form ka, may regeneration ka. At so, meron ka pang Law of Valor para mas marami yung condemn mo. Halos di ito mauubos pag nasa laro ka na. So, nakita nyo, cooldown reduction, isa sa pinakamahalaga. So, cooldown reduction ko is 57. Dapat meron kang 57% para maging permanente. So, makikita nyo dito, akarat form ko sa R1. Kita nyo ba? Nag-cooldown siya. So, 1. So, dapat lagi kang naka-akarat form since lagi ka nang bumibitaw ng condemn. So, makikita nyo, malapit na matapos. Oops, dahil 57% ako. Bang! So, almost unlimited na. Unlimited na or permanent na yung akarat ko. So, mapunta tayo sa passive. So, dapat may heavenly strength ka para pwede mong hawakan yung espada mo, tapos may shield ka since 200 yung espada. Hold your ground, finery, at saka yung long arm. Ito, dapat hindi mo wala yung long arm. At tulad nga nasabi ko, meron tayong libre sa Hellfire Amulet. Okay? So, yun lang yung mga gamit na kailangan nyo. So, cooldown reduction, halos importante yan dahil lahat ng mga gears ko, as you can see, meron tong mga cooldown reduction. Cooldown 5, meron tong cooldown. So, dapat ma-hit yung 57. Okay? So, I hope you enjoyed the build. Gusto kong magpasalamat doon sa mga friends ko, si JP, Jusay, Jojit, si parang Jojit, tsaka si John Corpus. Okay, so papakita ko na kung paano gawin yung condemn build. At sana, kung may mga katanungan kayo, leave a comment there so pwede ko kayo sagutin. Okay? So enjoy. Subukan ko ng ilaban to para makita nyo kung paano to. Okay, enjoy. Akarat. Okay. Long arm. Bang, 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 bang. So, mahalaga. Okay, meron pa. Torment 6 to guys, na rift lang. Normal rift. So, almost unlimited na. Dapat lagi ka naka Law of Valor, 10 square, para meron kang mapagawa. Akarat champion, magkakalimutan. So, kita nyo, halos 1 million or million yung damage ko. So, mahalaga na dapat lagi kang hanap ka ng kalaban, shield gear para mas marami. Bang, bang, bang. Okay. Provoke. Akarat form, halaga. Wala ka ng wrath. Shield gear. Okay. So magpo-post pa ako ng mga reef or greater reef 40 to 50 para makita nyo kung gaano kalakas to. Since Torment 6 lang to, durog na durog to. So enjoy. Sana makuha nyo yung mga gamit nyo at matulungan ko kayo if ever. Mag-comment lang kayo. So para masagot ko yung mga katanungan nyo kung may tanong kayo sa build ko. Okay. 500. Million damage ko talaga. Akarat form. So dapat naka-timing talaga kayo sa pagbitaw ng lahat. Okay. Enjoy the build guys. Okay. Goodbye.